I'm from the 19th Congress, and of course, nagsusunong ako ng mga batas na ayon sa needs ng mga tao at lahat ng ating ekonomiya. Hello, the Barkads. Ako po si Stella from Marikina City. Ako actually ang very first na female na kongresista ng Marikina City. Wow, nakaka-proud naman. Congresswoman, sa tingin niyo po, bakit po kaya kayo ang pinili ng mga taga Marikina bilang kauna-unahang Congresswoman? Well, siguro dahil nakikita nila ang sinseridad natin sa ating pangarap na lalo pang umunlad ang buhay ng ating mga kababayan. Meron siyang 300 million na nakuha, na-allocate sa kanya. Ganun sila ka-powerful. Another is, nakikita But ko is that accurate, Mayor? The document that you have, is that accurate? You're saying that former Representative Kimbo got 300 million for ayuda? Yes, my funds. Oh. Okay. Nakita ko yun. Siguro subject to validation, pero nakita ko yun eh. Nagulat ako kasi hindi mo pinag-usapan natin dito, dapat equitable eh. Pero hindi equitable yun eh. Ano po masasabi ninyo? Habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government. Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmark revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmark accounts and funds are not, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing? Isang tanong lang. Kaya, Hindi, ayaw naman pwede mo. Pasensya na. may iba ko lang yung tanong. Paraan. Kung Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Okay. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung 2.06 million pesos. 1.91 million pesos. 1.1 million pesos. 1.23 million pesos. 285,000 pesos. 300,000 pesos. Narito naman ang ilan sa mga mamahalin niyang relo. 4.5 million pesos. 2.7 million pesos. 438,000 pesos. At syempre, may customized van din si Madam Chair. Ready na ako, papunta na sa Congress for the morning session. Ready to listen to Speaker Martin Romualdez. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito? Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management program nito. Madam Speaker. Siyempre, sa ngayon ay binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan, and at the same time yung
yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans, and for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon wala pang ganon. So yeah. Bakit nawawala yung report ng overall savings? Dapat nakikita po natin yon dito sa Kongreso kasi savings po yan na hindi na po alam ng Kongreso kung saan napupunta. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Vulnerable, no, sa corruption ng ganito. Kailangan transparent po tayo. So, We do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Pinay. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, I authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion. Dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman because the enrolled bill is available for the perusal of the public. Nasa archives na po. Sa computation na kumbaga po, yung sinasabi yung numbers kaya wala doon. Kasi technical sa omnibus Yes. motion po, i-allow yung paglagay ng numbers kumbaga. Dahil Yes. lang po na hindi siya error, hindi siya Yes. mistakes, di ba? And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Inamin ng Acting House Appropriations Committee Chairperson na si Representative Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 budget na niratipikahan ng Kongreso. Nagsalita na nga si Henry Alcantara tungkol sa bilyon-bilyon na kickback ni Zaldico sa Bulacan. Si Zaldi na chairperson ng Committee on Appropriation kasama si Stella Kimbo bilang senior vice chair. Si Stella Kimbo ang asawa ni Miro Kimbo. Sabi ni Miro, sa BICAM galing ang insertions, paano yung parte pa rin ng BICAM na iyon si Stella? Si Stella Kimbo, na may 4 na proyekto sa kanyang distrito kasama ang mga kontrobersyal na contractors na sina Sara at Kerly Diskaya. Ang mga proyekto ni Stella at ng mga Diskaya may kabuuang halaga na 180 million. Iniimbestigahan ngayon ang mga Diskaya sa Senate Blue Ribbon kung saan nagtatrabaho si Rodolfo Kimbo bilang Director General. Si Rodolfo ang isa sa mga protektor nitong si Stella sa loob mismo ng Senado. Isa pa, kapatid ni Rodolfo Kimbo, si Miro Kimbo, na asawa ni Stella Kimbo. Si Stella Kimbo na ipinatatawag ng ICI ukol sa investigasyon sa korupsyon. Si Stella Kimbo na gaya ng partner niyang si Zaldico ay nagtatago kasama ang kanyang mga luho na pinunduhan ng buwis ng bayan. All roads lead to Stella kaya dapat isama si Stella Kimbo sa mga taong dapat imbestigahan. Doon naman po na may bayad pala yung solo parent ID dito ng 150 pesos. Sa batas, wala po tayong sinaad na merong presyo doon dahil ito po ay tulong natin sa ating mga solo parents. Sana po maalala ng ating Marikina government na mahirap pong magpalaki ng bata, magpundar ng pamilya, pero doble pong mahirap siya kung ikaw ay nag-isa. Kaya ito po ay pinasa namin ng batas na to para nang sa ganon, matulungan natin yung mga nag-iisa sa buhay na nagtataguyod ng kanilang pamilya. Naman ng veteran political analyst na si Maluti Kia na sa kabila ng pagkakaroon ng mahigit 260,000 voters ay may 300 million budget ito para sa ayuda at 3 billion pesos naman para sa infrastructure. Ang tanong raw, saan ito napunta? Sa nagtatry
tricycle. Ngayon, sobrang multimilyon ang buwaka ng inang sinusuot niya. Mga kawatan, ang ordinary teacher, okay, unless na meron kang mga malalaking negosyo before ka pumasok sa politika, ibig sabihin, valid yan. You can wear Hermes, Chanel, Bulgari, whatever brand designers as long as pinaghirapan mo. Eh, may picture na mga lumalabas. Dennis Cruz, thank you for your greetings. Magsimula sa nagta-tricycle ka lang. Dahil po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipili. Yung Stella Kimbo, bakit hindi nababanggit? Yung dating Senadora Grace Poe, na siya ang pinuno ng Finance Committee ng Senado. Yung mga senador na nandyan pa rin ngayon, kagaya ng kasalukuyang Finance Chair ng Senado, na dati nang nagpahayag, wala daw siyang nakitang blanco. Eh, pinirmahan niya yung Vice Cam report ng 19th Congress. Kaya bantayan natin ano ang kahinatnan nitong panukalang 2026 budget. Pagkat yung mga players po nandyan pa eh. Nandyan pa po sila. Sasaw-saw pa yan. Confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Intelligence and extraordinary. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So that's an example of extraordinary expense. Yung pong kakaiba po. Madam Speaker, Madam Sponsor, what is the total national debt as of now? So ngayon po, ang total is about 16 trillion. 16 trillion pesos? With 15.69 trillion to be exact. Ano po masasabi ninyo? Ano po masasabi ninyo?